Kabanata 414. Kahit na hating gabi na, marami pa ring tao sa emergency department. Isang magandang babae si Ella Graves samantalang gwapo naman si Jensen Carlson. Pareho silang makatawag pansin na pares. Sa sandaling ito, nakaluhod si Jensen sa sahig, na nakakuha ng pansin ng maraming mga tao. Walang magawa si Ella kundi ang bumuntong hininga nang makita ang maraming tao na lumapit para panuurin sila. Senyor, tumayo ka. Sasamahan kitang makipagkita sa lecturer ngayon. Mamamagitan ako para sa iyo. Gayunpaman, hindi ko alam kung papayag ang lecturer dito. Mabilis na tumango si Jensen. Magtatagumpay tayo basta handa kang tulungan ako. Kung sabagay, mahal ka talaga ng lecturer. Matapos ipasa ang mga trabaho sa emergency department, nagbihis si Ella sa casual na damit bago sumakay sa kotse ni Jensen. Sa sasakyan, medyo pagod na si Ella at tuliro. Makalipas ang kalahating oras, sa isang villa sa mga suburb, lumakad si Ella at tiningnan ang alikabok sa lupa. Sumimangot siya saka sinabi, "Senyor, naligaw ka ba? Dito ba nakatira ang lecturer?" Click. Tumalikod si Jensen at kinandado ang pinto ng villa. Umanap siya ng sofa at umupo. Ngumiti siya at sinabi, "Mahal kong Junior. Napaka-naive mo pa rin tulad ng dati." Palaging hinahangad ni Gregory Clark ang kaunlaran at kayamanan. Paanong nakatira sa liblib na lugar na ito? Hindi ito ang karakter niya. Ikaw, nagbago ang ekspresyon ni Ella. Tumalikod siya pagkatapos para buksan ang pinto. Gumawa ang pintuan, click, na tunog, ngunit hindi ito mabuksan. Nakalock ang pinto mula sa labas. Bueno, magtipid ka ng lakas. Tinapon ni Jensen ang susi sa kanyang kamay. Nilock ko na ang mga pintuan at bintana. Kung wala ang susing ito, hindi ka makakapunta kahit saan. Alistong nakatitig si Ella kay Jensen. Mabilis niyang kinuha ang walis sa sulok at inilagay sa harap ng kanyang dibdib. Pagkatapos ay sinabi niya sa isang malalim na boses, "Senyor, anong balak mo, bakit mo ako dito dinala? Tatawag ako sa pulis." "Huwag kang magulo," singhal ni Jensen kay Ella. Ngunit nagpatuloy si Ella sa pagsasalita sa oras na iyon, labis siyang kinakabahan. "At saka, bata ka at promising. Maliwanag ang iyong kinabukasan at walang hanggan. Huwag kang gagawa ng mga bagay na makakasira sa kinabukasan mo. Manahimik ka nga." Nabaliw si Jensen nang marinig niya ang salitang kinabukasan. "Sirain ang kinabukasan ko. Sasabihin ko sa iyo, matagal nang sira ang kinabukasan ko. Maingat akong nagplano sa loob ng 5 taon. Plano kong i-anunsyo ang resulta ng research na ito pagkamatay ni Senior Oscar Armstrong. Sa aking plano, walang makakakita sa mga pagkukulang ko. Ngunit ngayon, napilitan akong isakatuparan ang planong inihanda ko sa loob ng maraming taon ng maaga. Bilang resulta, nakita ng taong iyon ang kamalian. Nawalan ng saysay ang aking paghahanda sa loob ng maraming taon. Sabihin mo sa akin, ano pang kinabukasan ang mayroon pa ako? So, ninakaw mo ba ang mga research material ni Senior Armstrong?" Nagulat si Ella. "Hindi ba sinabi mong na-frame ka ngayon?" "Hahaha." Sabay tawa ni Jensen. "Paano ka naniwala sa ganoong kalokohan? Junior, dapat kong aminin na pagkatapos ng maraming taon, wala ka pa ring muwang tulad noong nasa college ka pa." "Sino ako?" "Ako si Jensen Carlson, ang tagapagmana ng medical family sa Southlight. Kung hindi para sa sarili kong kagustuhan, sinong kayang mag-frame sa akin? Hindi ba gusto mong tulungan ka ng lecturer?" "Bullshit. Kailangan ko ba ng tulong ng tusong iyon? Anong maitutulong niya sa akin? Kaya niya ako tinanggap bilang estudyante niya ay dahil lamang sa impluwensya ng pamilya namin sa medical profession sa Southlight. Ngayong babagsak na ang mga Carlsons, paano ako matutulungan ng tusong iyon?" "Imposible." Sarcastic na sinabi ni Jensen.
Aba, may liwanag sa dulo ng lagusan. May isa pa akong task ngayong gabi. Hanggat makumplito ang task, ang mga Carlson ay magiging mga Carlson pa rin. Ella, totoong may nararamdaman ako sa iyo. Ayokong puwersahin ka. Kung masunurin mong ibibigay sa akin ang phone mo, hindi kita sasaktan. Kung hindi, hindi ko alam kung anong mangyayari sa iyo. Ngumisi si Jensen, tumayo at naglakad papunta sa kinaroroonan ni Ella. Huwag kang lumapit. O tatawag ako sa pulis. Mukhang nag-iingat si Ella. Kabanata 415. Sa villa, sinubukan ni Ella Graves ang kanyang makakaya para labanan si Jensen Carlson. Subalit babae pa rin siya pagkatapos ng lahat. Wala siyang masyadong lakas. Inagaw ni Jensen ang kanyang phone, makalipas ang ilang sandali. Mabuti na lang, si Harvey York ang halos nasa isip ni Jensen sa ngayon, kung kaya, hindi niya muna siya minolestya. Matapos ma-unlock ang phone, kumuha si Jensen ng litrato ni Ella gamit ang phone camera. Pagkatapos ay ginamit niya ang phone nito upang magpadala ng mensahe kay Harvey. Kasama ko si Ella. Pumunta ka mag-isa. Kung hindi, mamamatay siya. Pagkatapos nito nagpadala si Jensen ng isang lokasyon kay Harvey. Nakakita siya ng baseball bat, umupo sa sofa, at nagsimulang humingal na parang asong ulol. Napakasimple ng kanyang plano. Nais lamang niyang gamitin si Ella bilang hostage at puwersahin si Harvey na sumunod sa kanyang mga utos na ibalik siya sa provincial town. Tapos ang kanyang trabaho hanggat madala niya si Harvey kay Quinton York. Pagkatapos, maaari niyang ipagpatuloy ang pagtamasa ng kanyang kaluwalhatian at kayamanan. Sa apartment ni Yvonne Xavier, kakatapos lamang mag-shower ni Harvey at naghahanda ng humiga. Gayunpaman, muling bumukas ang screen ng phone niya. Walang imik si Harvey na nakatingin sa kanyang phone. Anong ginagawa ni Ella sa kalagitnaan ng gabi? Bakit siya nagpadala ng ganitong klaseng biro sa kanya? Gayunpaman, mabilis niyang napagtantong hindi ganoong tao si Ella. Sa nilalaman ng mensahe, malamang ay ginawang hostage si Ella. Nag-isip sandali si Harvey at tumawag sa emergency department ng Provincial People's Hospital kung saan nagtatrabaho si Ella. Bueno, sinabi ng nasa kabilang linya na dinala si Ella ng isang gwapong binata halos kalahating oras na ang nakalipas. Nabanggit niyang makikipagkita siya sa isang lecturer. Hindi madaling magtitiwala si Ella kanino man mula noong insidenteng kinasangkutan niya at ni Julian. Ang dalhin siya ng walang maraming reaksyon mula sa ospital, malamang ay maganda ang relasyon ng taong ito kay Ella. Maaari pa siyang lumitaw kamakailan, kaya't hindi pagdududahan ng lahat. Jensen. Mabilis itong naisip ni Harvey. Malamang si Jensen lang ito. Walang ibang magdadala kay Ella ng ganoon kadali. Bagaman, hindi niya alam kung bakit biglang naging masidi si Jensen, alam din ni Harvey na dapat may kinalaman siya rito. Hindi na siya nagpaalam kay Yvonne at tahimik na umalis sa apartment. Nakakita siya ng isang shared EV sa labas at mabilis na nakarating sa lokasyong nakasaad sa phone. Medyo hindi nakaimik si Harvey habang nakatingin sa villa na nasa harapan niya dahil halatang abandonado ito. Hindi niya alam kung masyadong inosente si Ella o masyadong mapanlin lang si Jensen. Paanong sinundan niya si Jensen sa ganitong klaseng lugar na mukhang hindi tama? Dumiretso si Harvey sa gate ng villa at sinipa ito pagkatapos eferada ang kanyang sasakyan. Malamig niyang sabi, "Jensen, hindi mo ba ako napunta? Nandito ako. Pakawalan mo si Ella. Kung galit ka sa akin mo lang ilabas ito." Sa loob ng kwarto, si Ella na nakayuko sa sulok na may alistang mukha, ay nakaramdam ng init sa kanyang puso at gustong lumapit kay Harvey nang walang kamalay-malay. "Anong ginagawa mo? Hindi pa ako nagsasalita. Sabik na sabik kang makita siya. Hindi kaya syota mo ang basurang ito." Si Jensen, nakalaunan ay nakaupo sa sofa, ay tumayo na may mapangkot siyang ekspresyon at tinitigan si Harvey sa bintana. "Jensen, bastardo ka talaga. Galit na galit ka dahil lang binunyag ko ang kasinungalingan mo sa medical seminar, at binaling mo din ito sa ibang babae dahil lang sa tindi ng galit mo. Mukhang hindi ka lang may problema sa medical ethics mo, pati na rin sa karakter mo." Malamig na sinabi ni Harvey sa labas ng bintana.
Parang masusuka akong makita ka bilang isang tao, lalo na bilang isang doktor. Manahimik ka. Pinayagan na ba kitang magsalita? Malamig na sinabi ni Jensen. Kung ayaw mong patayin ko ang babaeng iyon, sumunod ka sa akin at posasan ang iyong sarili. Nagtapon si Jensen ng isang pares ng posas kay Harvey na nakuha niya kung saan, sa bintana matapos magsalita. Ngumiti si Harvey at pinusasan ang sarili. Pagkatapos ay walang pakialam niyang sinabi, ano na? Maglalakas loob ka bang buksan ang pinto ngayon? Jensen, takot na takot ka ba sa akin? O duwag ka? Kabanata 416. Naglakad si Harvey York patungo sa pintuan ng villa na may mapanuyang ekspresyon. Sa sala ng villa, pinanood ni Ella Graves ang eksenang ito, hindi alam kung papaano magre-react. Palaging lumalabas ang ganitong eksena sa mga pelikula at drama. Hindi niya akalaing gagawin ito ni Harvey para sa kanya ngayon. Nagsimulang bumukas ang kalaunay na kalak na pinto, at naglakad papasok si Harvey. Klang! Klang! Mahinang bumagsak sa sahig ang baseball bat na hawak ni Jensen Carlson. Pinulot niya ito sa katinuro sa direksyon kung nasaan si Harvey. Nandito ako. Pakawalan mo siya. Matigas na sinabi ni Harvey. Sinong nagsabing kailangan ko siyang pakawalan siya kapag nandito ka na? Harvey, hindi mo naisip ang sitwasyon. Ako ang may huling halakhak. Malamig na tumingin si Jensen kay Harvey. Hindi niya maintindihan kung bakit karapat-dapat ang taong itong nasa harap niya sa atensyon ni Quentin York. Nalaman niya ngayong gabi na si Harvey ay isa lamang live-in son-in-law ng isang second-class na pamilya sa Niemhi. Paano nakuha ng ganoong tao ang atensyon ng mga York? Bueno, anong gusto mo? Sumimangot si Harvey. Madali sana para sa kanya na harapin si Jensen kung siya lang ang nandoon. Subalit, nandoon din si Ella. Natatakot siyang saktan niya ang inosenteng babae kung na-miss niya ito. Anong gusto ko? Dapat tanungin mo ang sarili mo. Sino ang in-offend mo? Sumagot si Jensen na may kasuklam-suklam na hitsura. Isa ka lamang live-in son-in-law ng isang second-class na pamilya sa isang prefecture-level city. Ang iligpit ka, masasabi ko lang na masyado kang mayabang. Ngayon, lumuhad ka at masunurin akong sundan. Baka pakawalan ko ang babaeng to. Mahinang ngumiti si Harvey at sinabi, sundan ka. Saan? Saan? Siyempre, sa Buckwood. Mukhang nakakapangilabot si Jensen. Tama na ang zat-zat. Sumama ka na sa akin. Nasa labas ang kotse. Tuwang-tuwa si Jensen sa sandaling ito. Ang task na tila ay sobrang mahirap ay matatapos na. Hindi niya mapigil ang ipagyabang ang kanyang sarili na isa talaga siyang talentado. Sa Buckwood, naiintindihan ni Harvey. Pumuntong hininga siya, Jensen, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Kung nahulaan ko ito ng tama, malamang ang mga York ang humiling sa iyo na harapin mo ako, tama ba ako? At ang tinatawag mong medical family, ang mga Carlson ay aso lamang na pinalaki ng mga York sa mga nagdaang taon. Huhulaan ko. Ang ibalik ako sa Buckwood ang tunay mong layunin sa pagpunta sa Niemhi, tama ba? Kasama ang medical seminar na iyon. Hindi aksidenteng pinagsalubong mo kami ni Ella. Una mong pinaplanong imbitahan ang lahat ng mga panauhing naroon sa seminar na pumunta sa Buckwood para lumahok sa event sa ngalan ng pag-publish ng isang medical research project at nais mo akong linlangan para pumunta rin sa Buckwood. Tama ba? Paano? Paano mo nalaman? Bulat na sinabi ni Jensen. Ito ang orihinal na plano niya. Isa siyang maginoong lalaki. Hindi niya nais gumamit ng anumang marahas na paraan hanggat maaaring madala niya si Harvey sa Buckwood. Ang eksenang ito ngayon ay tunay niyang huling alas. Ang katotohanan na alipors lamang ng mga York ang mga Carlson, iilan lamang sa Buckwood ang may alam tungkol dito. Papaano ito nalaman ng pipitsugan na son-in-law na ito? Sinabi ba sa iyo ng mga York na dapat mo akong dalhin sa Buckwood, anumang mangyari? Sabi ulit ni Harvey. Paano mo ito nalaman? Talagang napatigil si Jensen. Sinabi iyon ni Harvey na parabang nasa eksena siya ng araw na iyon. Naisip mo na ba kung bakit napakaingat ng mga York sa pagharap sa isang walang katuturang ako? Ngumiti si Harvey. Nakalimutan mo na ba kung anong apelyido ko? Ang apelyido ko ay York.
Sa simula ay walang gaanong pakialam si Jensen sa pangalan ni Harvey. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla niyang naisip ang isang bagay na imposible. Walang tigil sa panginginig ang kanyang katawan. Imposible, imposible. Paano ito nangyari? Nakita ko ang Famous Four ng mga York. Ikaw, hindi ito maaari. Kabanata 417. Siyempre hindi. Tumawa si Harvey York. Ngunit hinayaan ng mga tao sa likuran mo ang basurang tulad mo na pumunta at subukan ako. Hindi ba niya ako minamaliit? Kilala mo ba kung sino ang nasa likuran ko? Hinihingal si Jensen Carlson. Sa Famous Four ng mga York, ang pinaka-pinuno ay si Quinton. Siya din ang pinakatakot sa akin. Kung tama ang hula ko, siya ang nagpadala sa iyo dito. Mahinang sinabi ni Harvey. Grabe ang panganginig ng kanang kamay ni Jensen. Sino ang taong itong nasa harapan niya? Bakit niya nahulaan ng tama ang lahat? Bukod dito, naramdaman niya ang malakas na tolerance kay Harvey. Kahit si Quinton ay hindi nagtataglay ng ganitong uri ng tolerance. Mukhang ginalit niya ang taong hindi niya dapat na-offend. Isang taong kahit si Quinton York ay malakas lamang ang loob na subukan sa malayo, ngunit hindi niya direktang kino-kompronta. Nagsimula siyang maligo sa malamig na pawis sa sandaling ito. Agad na naintindihan ni Jensen ang mga mangyayari sa sandaling ito. Kung ma-offend niya si Quinton, malulugi lamang ang mga Carlson. Kung ma-offend niya ang taong itong nasa harap niya, malamang ay hindi niya maiisip ang magiging kapalaran ng mga Carlson. Alam kong hindi ganoon kasimple ang iyong pagkakakilanlan, at maaaring kamag-anak mo ang mga York. Sayang. Huminga ng malalim si Jensen. Sa puntong ito, wala nang balikan para sa akin. Hindi na mahalaga kung sino ka man, kailangan kitang ibalik sa Buckwood. Para sa mga Carlson. Hinampas ni Jensen ang baseball bat sa noo ni Harvey matapos ang kanyang pagsasalita. Pow! Pinalipad si Jensen sa sumunod na sandali at bumulagta sa sulok ng sala. Nanganginig siya at hindi makabangon. Pinang-inaan na siya ng loob sa ngayon. Ano pa ang magagawa niya sa harap ni Harvey? Lumapit si Harvey at sinipa ang baseball bat ni Jensen. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanya. Jensen, sa pananaw ng ibang tao, ikaw ang tagapagmana ng mga Carlson. Sa akin, wala ka. Gusto lang ng tao sa likuran mo na puwersahin akong bumalik sa Buckwood. Sabihin mo sa kanya, siguradong babalik ako sa Buckwood balang araw. Pabawiin ko ang mga bagay na nawala sa akin gamit ang sariling mga kamay ko. Tumalikod na si Harvey at umalis na pagkatapos niyang magsalita. Walang siyang interes na harapin ang walang saysay na tulad ni Jensen. Niyakap ni Ella Graves ang baywang ni Harvey habang nakasakay sa shared EV. Labis na komplikado ang kanyang ekspresyon. Alam niyang may asawa si Harvey, at hindi na dapat siya lumapit pa sa kanya. Gayunpaman, ang misteryoso at malakas na taong ito ay tila makapangyarihan sa lahat. Isa siyang Pandora's box, ginagawang takot ang mga taong basta na lang lalapit sa kanya, ngunit hindi rin mapigilan ng mga taong lumapit sa kanya. Ang alamin ang kanyang mga sekreto at malaman ang buo niyang pagkatao. Hindi masyadong nag-isip si Harvey. Sumakay siya sa bisikleta at mapait na ngumiti. Ella, I'm sorry at nadamay ka dito. Bilang kabayaran, ililibre kita ng pagkain. Sige, sige. Walang malay na nagsalita si Ella. Namula ang mukha niya at sinabi, kalimutan mo na. Kung malaman nito ni sister-in-law, makikipagtalo ka na naman sa kanya. Alam ni Ella na hindi kinakausap ni Mandy Zimmer si Harvey sa loob ng maraming araw dahil sa kanya. Matagal na siyang guilty dahil dito. Hindi siya nangahas na tanungin ito ngayon. Sinabing mong sister-in-law. Bahagyang nakasimangot si Harvey. Hindi niya masyadong naisip ang biglang pagbalik ni Simon mula sa provincial town. Gayunpaman, nang i-connecte niya ang lahat ng mga bagay na nangyari sa kanya, simula kay Thea York hanggang kay Jensen, at maging ang biglang pagbalik ni Simon. Pakiramdam ni Harvey ay parang may isang hindi nakikitang lambat na nakabalot sa direksyon ng Niamhi mula sa Buckwood. Ngayon lang ako kumilos, at lahat kayo ay hindi na mapakali.
Ang pera hiningi ni Jonathan York sa akin, para lang ba subukan ako, o talagang mawawasak na ang mga York? Talagang mga mabubuti ko kayong kapatid. Masyado niyong inaasahan ang pagbabalik ko sa Buckwood, malamang ay naghanda kayo ng ilang napakahirap na hamon o nag-set up ng ilang mga patibong na naghihintay sa akin. Mahina hong tumingin si Harvey pabalik sa direksyon ng Buckwood. Buckwood, ang lugar na iniwan ko 3 taon na, parang oras na para umuwi ako. Mahal, sinabi ko sa iyo na dadalhin kita para makita ang tanawin ng Silver Nimbus Mountain sa Buckwood. Hindi ko akalaing ang araw na tutuparin ko ang pangakong ito ay malapit nang dumating. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos.